Ipisinta po ay isa ito sa nadakilang biyaya ng Diyos sa sangkatauhan sapagkat ito ay nasuri ng ilan sa mga dalubhasa, lalo na si Dr. Stephen Holt. Ito ay American. Ang natagurian niya nga ito na miracle herbs ayon sa kanyang pag-aaral sapagkat napakalawak talaga ng function ito mula sa puyo hanggang sa dulo ng paa. Natagurian ito sa scientific name na Andrographis paniculata, kaya AP Sinta. Sinta, ibig sabihin sa Tagalog na pangalan niya, pero sa Kastila, ito ay natagurian nilang La Serpentina. At sa Kabisayaan naman, ito ay tinatawag na Marabilos. Ibig sabihin, Mara is kapaitan. So talaga pong, kaya tinawag siyang King of Bitters. Mayroon po siyang napakalawak na aksyon ito, tulad ng depurative. Unang-una, ibig sabihin po pala noon ay cleans and purifies the body system, particularly the blood. Tapos yung isa pa po rito ay hypoglycemic, ibig sabihin ay reduces blood sugar. So nakikita po natin at ayon sa mga napatunayan natin doon sa mga pasyente natin, 3 hanggang 5 araw na pag-inom, sumunod lang sa ituturo ng ating mga napagkatiwalaang manggagamot, mayroon agad siya makikita na pagbabago sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Ang site of action niya is yung ating gastrointestinal tract or yung ating GIT, which is nakakatulong siya sa pang-detoxify ng mga toxins na kung saan pumapasok sa ating mga cells para i-destroy yung function ng bawat organs. So isa sa mga nakakatulong dito ay puksain yung mga bacteria na sumisira dito. Like yung sa herpes, yung sa respiratory infection, yung sa ovary, and sa ating reproductive system. Which is, yung ginagawa nito ay una, yung ating gastrointestinal tract ay nililinis niya, inaalis yung mga toxins, bacteria na kung saan ay nakuha natin sa mga pagkain. Lalo na sa mga panahon na to, masyado ng delikado ang mga kinakain natin. So, ang Episinta ay tutulungan niyang ilabas mula sa ating gastrointestinal tract ang mga toxins na sumisira ng ating cells at ibabalik niya ang normal na trabaho o function ng bawat organs sa ating katawan. Lalo-lalo na sa ating baga o respiratory system, sa ating liver, sa ating spleen, pancreas, and sa babae ovary, sa lalaki ay prostate. So sa panahon na nagkakaroon ng detoxification, ito ay nagkakaroon din ng tinatawag na body recovery reaction, which is abnormal sa ibang umiinom ng ganitong klaseng food supplements na mag-release ng mga dumi na hindi niya inakalang sa kanya nang galing. The first line of defense natin is liver. So ang manifestation ng liver natin ay skin, at ang skin sa face ang may pinaka-sensitive organs ng katawan ng isang tao. So lumalabas yung toxins sa face. So minsan meron itong tigawat, may mga blackheads, mga whiteheads o pimples na kung saan ito ay nagmanifest from liver. Sa gastrointestinal tract naman o sa colon, ito ay mararamdaman mo minsan parang may sumasakit sa iyong lower and upper abdomen, at sa colon lumalabas yung marumi, at sa skin yung pawis na hindi mo inaasahan na masama ang amoy, okay, at minsan sumasakit ang ulo, mga muscles. That is just what we call the body recovery reaction. Ang Episinta po ay ayon sa pag-aaral, ito po ay centuries na po ang gamit nito. So daan-daan taon na po, dahil panahon pa ng mga Kastila, ginagamit na po ito. Kaya nga po sila nagbansag ng term na La Serpentina. Kaya nagpapasalamat kami nito sapagkat itinuro ito ng Diyos sa atin. At ito po ay bahagi ng nasusulat sa aklat ng Ezekiel, kabanatang 47, ang talatay 12. Nang sinasabi po roon, at sa pangpang ng ilog, sa dakong ito at sa dakong yaon, tutubo ang sari-saring punong kahoy na pinakapagkain. At ang dahon na yaon ay hindi matutuyo sapagkat ang tubig na yaon ay lumalabas sa santuaryo
Ang bunga magiging pagkain at ang dahon ay pangpagaling. So, lalong nalulugod ang Diyos nito sapagkat ginagamit natin yung talagang likha niya para sa sangkatauhan. Sinubukan kong gumamit ng serpentina magtatatlong taon na ngayon. Lumakas ang katawan ko at hindi na dinapuan ng karamdaman. Kayang labanan ang mga sakit. Sakit ng tiyan, ulo, ngipin, hindi matunawan at mga toksin sa katawan ay lalabas. Sa akin pong nadama sa serpentina ay akin pong ipinabahagi sa iba. At sa kabutihang palad ay na-adapt ng isang company, ang Betternet 77. Marahil kaloob na ng Panginoon ito para lalong maraming tao ang matulungan. Mula 1980 ay sa tulong at kapangyarihan ng Diyos na ipagkatiwala rin sa atin ang panggagamutan at ito yung biyaya niya na ipinagkatiwala sa aming kawan at napakarami na po nakinabang talaga nito. Kaya hindi dapat nakapagtataka na kung ang mga kaparian ay nakapagdudulot ng tulong sa kagalingan ng kanilang mga sakit sapagkat ang Diyos mismo ang nagturo niya na dapat gawin natin ito. So hindi mabigat na tungkulin sapagkat iisa po ang function nito. Hindi po malayo sa aming tungkulin talaga dahil ang tungkulin ng pari, tumulong sa kapwa. Ito nakakatuwa nga dahil nakakatulong ka na para sa kanilang kalusugan, nakapag-create ka pa ng kanilang karagdagang kabuhayan. Diba ba? So, doon ako natutuwa sapagkat maraming natutuwa din ng mga kababayan natin dahil unang-una, nakikita ko nga, mahirap magturo ng Ebanghelyo kung gutom ang sikmura. Kung ito naman, nabibigyan natin sila ng kabuhayan dahil dito, napapangalagaan yun ng kanilang kalusugan, walang dahilan para hindi ang tao matutong sumunod. Sa lahat po na mga kapatid natin sa apat na sulok ng ating bansa, inaanyayahan po namin kayo na alamin, tingnan, makinig sa mga seminar, ang mga health forum ng Betternet 777 Corporation. Dito po ninyo matusumpungan itong AP-Sinta at ang kawastong kaalaman ng paggamit nito. At parte na rin sa pangangalaga ng kabuhayan at kalusugan, inaanyayahan po namin kayo. Makiisa, makibahagi, makipagtulungan kung talagang misyon natin ay kabutihan. Dito tayo magtulong.